Nandito na naman sila. Ginagambala na naman ang nananahimik kong pag-iisa. 3,160 na po ang kabuuan matapos madagdagan ng 4,257 Pasok sa kanang tenga. ngayong araw. Labas sa kaliwa. Wagi sa COVID ang mag-inang M. Pangalawa tayo sa mga bansa sa Southeast Asia. 15,310 ang mga kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Pero ayon pa sa DOH, Lumalabas sa mga boss. nakakita tayo sa mga bansa na Pero bakit hindi nawawala? Nandito pa rin sila. Disyembre ng taong 2019, nadiskubre ng World Health Organization ang virus sa Wuhan, China. Ito ang balita na hindi agarang tinanggap ng Pilipinas upang makapaghanda. Bukas pa rin ang bansa para sa mga dayuhan. Isang buwan nang nakalipas, nagkaroon ng unang COVID-19 case sa Pilipinas. Isang babaeng mula sa Wuhan, China. Marso, inanunsyo ni Pangulong Duterte ang suspensyon ng klase sa NCR. Dahil sa kapabayaan, ito ay nagdulot ng pagkataas ng COVID cases sa Pilipinas. Nawawala na raw ako sa sergile. Tila ba, ang dating sakit ay dumoble. Yung bigat noon, mas mabigat na ngayon. Sino nang magbabayad ng matrikulang noon pa lang ay hindi na namin kaya? Kasabay ng ilang buwan na lockdown sa Pilipinas, ang kawalan ng trabaho ng mamamayan. Ito ay dulot ng pagkalugi ng ilang mga kumpanya, resulta para magbawas ito ng mga tauhan. Sa kabila ng problemang pangpinansyal, nagpatuloy pa rin ang klase. Nadadalas ng lungkot. Nadadalas na rin ang pare-parehas kong suot. Hindi makakain. Hindi makagalaw. Nilalamig sa gabi. Ngunit, di rin sapat ang kumot. Pahirapan pang makatulog. Habang tumataas ang kaso ng COVID-19 sa bansa, patuloy pa rin ang pagkakakulong ng karamihan sa kanilang mga tahanan. Dumarami ang nahirapan sa ganitong sitwasyon dahil hindi naman lahat ay may maayos na tinutuluyan. Matapos ang ilang buwang pagtitiis sa maliit na espasyong ito sa bahay ng tiyuhin kung saan sila nakikitira, bumitaw na sa pag-aaral ang grade 9 student na si Berna, hindi niya tunay na pangalan. Maingay, mainit at masikip daw ang naging silid-aralan niya kung saan ang internet connection. Hindi mo po maintindihan yung teacher mo, yung paputol-putol yung salita niya. Tapos magugulo pa po yung nasa bahay, ang iingay. Kahit nasa bahay naman, pwede naman. Kaso gayang ganito, wala kaming internet. May ilang estudyante ng katulad ni Berna na kahit lampas kalahati na ng school year 2020-2021 ay piniling mag-drop out na lang sa hirap ng online schooling para sa kanila. Kinulong ako ng mapanghusgang mundo. Di makapagsalita dahil nag-iinarte lang daw ako. Madali lang naman daw. Pero bakit sumusuko na ako? Hindi naman nila alam na hindi lang online class ang basehan ng aking pagsuko, kundi hirap ng buhay rin. Kalagitnaan ng taong 2020, wala pa ring mass testing at bakuna.
Tumaas ang poverty rate percentage ng Pilipinas sa 23.7%. Ito ay 26.14 million na Pilipino. Dumoble rin ang death by intentional self-harm mula 2,810 noong 2019 ay naging 4,420 naman noong 2020. Hirap na bumangon ng bansa. Hirap na ring sustentuhan ang pangangailangan ng mga mamamayan. Simula nang mawala ng trabaho at ma-repatriate ang OFW na itago natin sa pangalang Bea, mas dumalas daw ang mga araw na siya ay balisa at labis na nag-aalala. Dumating din daw sa puntong nakaramdam siya ng labis na kalungkutan na hindi niya maipaliwanag. Sobrang pag-iisip na po ang nangyayari. May mga utang pa ako na dapat kong bayaran. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Hindi ko po alam kung saan ko po. Kaya na ang basis namin sa araw-araw. Ayon sa mga psychiatrist, posibleng ang nararanasan ni Bea ay sintomas ng depression at panic disorders o anxiety. Ayon sa National Center for Mental Health, dumami ang mga tumatawag sa kanilang crisis hotline nang ipatupad ang nationwide quarantine, pagsasara ng mga kumpanya at negosyo at pagtaas ng bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19. Mula 400 kada buwan mula May 2019 hanggang February 2020, umakyat sa halos 900 tawag kada buwan ang natanggap nila para sa buwan ng March 2020 hanggang ngayong Agosto. Ang nakakabahala, umabot din ng 53 calls ang natatanggap ng National Center for Mental Health para sa mga nagpapasaklolo dahil nais na daw nilang mag-suicide o magpakamatay. Agad daw silang tinutulungan. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Girlie Monterona, dapat daw malaman ng mga taong may pinagdaraan ng depression o anxiety ngayon, hindi nila ito kasalanan at walang masama rito. Sinusubukan ko namang lumaya. Susubukan. At lalaya. Lalaya sa pagkakakulong. Lalaya sa bigat ng araw-araw kong dinidiin. Lalaya hanggang makita ang liwanag sa dilim. Dahil alam ko naman na ang kailangan ko lang ay alalay sa aking pasanin. Minsan ang buhay, samot-sari ang kulay. Parang listen to my experience and say na, ay, oo nga, parang, oo nga, no, pag sobrang sakit, parang dali na lang sumuko. Parang okay na sumuko. Hindi siya okay. Kasi, if I had died then, I would have missed out on so many things in my life. Yung paglaki ng pamangkin ko, si Anika. Itong mga ginagawa kong to, hindi ko siya magagawa kung, alam mo yun, every time namin nangyayari sa akin maganda, yun yung naiisip ko. Kung namatay pala ako nun, hindi ito nangyayari. Although medyo naiiyak pa rin ako kapag naalala ko. And naiiyak ako dahil sobrang thankful ko sa mga tao na nag-stay sa akin during those days na nagkakaroon ako ng mga panic attacks, nagkakaroon ako ng mga anxieties. Sobrang thankful ako dahil andun sila at nanatili sila at until now friends ko sila. So talagang tinatreasure ko yung mga tao na to. Tuhod para sa'yo sa langit luluhod. Ang balikat ko'y narito kung kailan ay sandalan mo tandaan. Nasa ulo palagi ganitong laman. Dito sa puso ko palaging may puwang. Minsan ang buhay, samot-sari ang kulay.
lumalamlam pag dumidilim ang daan. Hindi mo mabuksan pinto ng kinabukasan. Bulong ng alilangan ay baka wala kang dadatnan. Lumingon ka lang sa kawalan at ako'y iyong masusumpungan. Mula paa, tuhod, balikat at